mahal na Senior Pastor Larry Martin Manuel at ang ating mga resident pastor na si Pastor Galat, Pastor Grace, and our missionaries ay lagi po nilang ipinapabot ang kanila pong pangungumusta, especially sa kanila pong mga pananalangin sa atin. Para lalo po tayong lumago sa ating pong mga spiritual na buhay. Amen. So, salamat sa kanilang pong buhay. And now, ina-acknowledge din po natin ang ating mga bigsita. Welcome po natin sila sa buhay po ni Sister Jocelyn Ancheta, our first timer. Pwede po ba ito kayo? Amen. Amen po. Salamat sa inyong buhay, Sister. Ganon din po sa ating mga second timer po sa buhay po ni Sister Bella Garcia at Linda de la Cruz. Amen. Welcome po. Lagi po kayong welcome sa bahay po ng dito po sa Great Awakening Church po. Amen. Alam ko sa ating first time yan, alam ko na hindi po aksidente yung ating pong pagpunta dito. Kundi ito po ay plano ng Diyos. Amen. So, welcome po kayo. At bago po tayo mananalangin sa oras nito, gusto ko lamang pong basahin sa libro ng mga awit, 26 verse 8 po. Sabi po dito, mahal ko, Yahweh, ang templo mong tahanan, sapagkat naroon ang iyong kaluwalhatian. Amen. So itong versikulong ito ay sinulat po ni Haring David ang mga salitang ito sa panahon po ng kanya pong mga pagsubok sa buhay. At natagpuan niya ang kaluwan sa templo o bahay po ng Diyos. Maging tayo ngayon, narito tayo, bawat isa sa atin, narito po tayo, ang mga salitang ito ay nagbibigay lakas ng loob sa anumang pagsubok na dinaraanan natin sa buong linggo. Amen? Sa bahay ng Diyos ay isang kanlungan, nagpapakita ng pagmamahal at katapatan sa lugar na ito, kung saan ang kaluwalhatian ng Diyos ay naroroon. So, do we believe na nandito po ang Diyos ngayon sa oras na ito? Amen. Sabi po niya sa kanyang salita, sa Matthew 18:20 na 2-3 na nagkatipog sa kanyang pangalan, nandito siya sa ating paligid. Amen. So, we acknowledge the presence of God. So, lahat po tayo ay tumayo at tayo po ay ibigay natin yung the best na pagsamba natin sa Diyos. Kilala natin ang ating mga sarili. Bago po tayo dumako sa kanyang kabanal-banalang trono, tayo po ay magpalinis, magpasalig sa kanya, para tayo po ay katanggap-tanggap na pumunta sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Oh, yes, oh God. Yes, Lord. Tayo po ay mananalangin. Oh, yes, oh God. Hallelujah. Dakilang Diyos sa umaga po ito, kami muli nagpapasalamat. Kami po muli nagpupuri sa itong dakilang pangalan, oh God. At bago ang lahat, Lord, nandito po ang aming mga buhay. Nagpapasaliksik sa inyo. Alam mo po ang bawat isa po sa amin. Kilala mo po, Panginoon, kung sino po kami. Lord, kung may nakikita kang bahid ng kasalanan sa oras na ito sa aming buhay, para magiging hadlang sa aming pagpupuli sa inyo, Lord, patawarin niyo po kami. Yes, oh God, come on, church. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos para maging malaya po tayo. Yes, oh God, patuloy, Panginoon, na patawarin niyo po kami. Saliksikin mo ang aming mga puso. Yes, Lord, kung meron man kaming nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, humihingi po kami ng kapatawaran sa oras na ito. Salamat, O God, because you are a good God. Yes, Lord, a merciful God, a gracious God, Lord, a forgiving God.
Kaya Lord, alam namin na kung kami po ay lalapit sa iyo, kayo po ay handang nagpapatawad po sa lahat ng aming mga kalikuan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, alam namin na kami po ay malayang-malaya na magpupuri sa inyo pong dakilang pangalan. Kaya marami pong salamat, pinupuri ka namin, dinadakila, linuluwalhati, Panginoon. Yes, O God, kayo lamang po ang dapat na itaas sa aming pong kalagitnaan sa oras na ito. Yes, Lord, we worship you in spirit and in truth, O God. Yes, Lord, hallelujah. Pagpalain mo ang lahat ng gagawin po namin sa aming pong pagpupuri sa inyo, sa aming pong pag-aawitan, Panginoon. Nandun ang iyong presensya, Panginoon. Yes, Lord, samahan mo po kami. Samahan mo ang bawat gagawin po namin sa araw na ito. At kayo lamang pong may taas sa aming pong kalagitnaan. Yes, Lord, marami pong salamat, especially yung words of God. Pagpalain mo ang iyong mouthpiece, Lord. Continue to bless her. Give her the triple anointing of your power, Lord. Lord, salamat po sa oras na ito. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Ito po ang aming samit dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, before na po tayo, sabihin natin, I'm glad you are here. Ang vision po ay to make a major spiritual impact in London, Europe, Philippines, and the whole world by winning and discipling others po. So ang ating pong goal is to make every believer a disciple maker. And our year din po ay a new season of transformation, experiencing God, embrace believers, empower disciples, engage the world po. Amen. So, meron po mga announcement po. Meron po tayong mga ongoing activities during weekdays po. So, every Tuesday po, men's, women's life group meeting, nagkakaroon po ng mga Bible study po at 8 p.m. via Zoom po. Every Wednesday, meron din po tayong leadership mentoring. 8 p.m. din po ng gabi at via Zoom. Every Thursday, meron pong evangelism and home Bible study in Cricklewood and even po sa Golders Green po at 5 p.m. po to 7 p.m. Every Friday po, ito po yung ating pong corporate prayer meeting na ginaganap po. At 8 p.m. po, via Zoom din po. Every Saturday, meron din po tayong Cricklewood Outreach. So, let us pray also na magkakaroon din po ng outreach soon sa ating pong Cricklewood. Hindi lang Cricklewood, kundi pati rin po sa Golders Green. Amen? Amen. Hallelujah. So yun po ay 5 sa Cricklewood Outreach po, 5 p.m. hanggang 7 p.m. din po. And every Sunday po, ito po yung Sunday worship service po natin at 12 p.m. dito po sa Harlesden, dito po sa lugar na ito. So, sabi po ng Biblia, huwag po natin kaligtaan ang ating pong pagtitipon. So, ito po ay napaka-importante. Amen po. So, yun lamang po and God bless everyone.
Amen. Hallelujah. Purihin sa Panginoon. Sabay-sabay tayong aawin sa Panginoon upang maligayahan ang kanyang banal na Espiritu dahil sinabi nga natin ng ating kapatid na dalawang matutapang nakatipon, nandun siya. Kaya gawin natin itong pagpapala sa Panginoon ng ating mga awitin. Hallelujah. Hallelujah. Ako sa puso ang aking
service po. At ito po ay ang prayer box. So we encourage everyone po na kung may nais po kayong idulog sa ating Panginoon, isulat lamang po ninyo sa isang papel at idulog po dito sa ating prayer box. At sama-sama po tayo as corporate din na idudulog po sa ating Panginoon. At sa araw po ito ay may isang Bible verse po kung babahagi po, matatagpuan po sa Luke chapter 18 verse 1. And it says here, one day, Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. I believe, narinig na po yung kwento ng widow at saka nung judge po. Na yung judge po hindi po natatakot sa Diyos at yung even wala po siyang pakialam sa mga tao. Pero ang widow po ay persistent po na nakikipag-usap po sa judge and at the end po ay pinagbigyan siya. So dito po, makikita po natin na ang life lessons po dito natin ay yung mga delays po are not denials. Answered prayer, minsan yung mga answered prayer, nais lang po ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng timing, preparation po para maging ready po tayo pag natanggap po natin ang kasagutan. Dahil po sa waiting season, may purpose ang Panginoon po. And prayer builds endurance. Maging mapagtiis lang po tayo dahil po pag may nagtitis po tayo, nag-build po yung patience natin, humility, and yung spiritual strength po natin sa Panginoon. And faith continues even without visible results. So steadfast prayer means continuing to believe kahit hindi pa po natin nakakamta ng kasagutan. So persistent reveals dependence on God, hindi po sa ating kakayahan. And hope must be guarded. Life can be disappointed sometimes po, hindi po dingin sa bawat isa. Kapag minsan dumaran po tayo sa mga pagsubok, madali po tayo mag-discourage, hindi po ba? Pero dito nga po sinasabi na prayer keeps hope alive. If we keep our heart anchored instead of defeated. So, wag po natin i-measure yung presence ni God sa immediate results. Patuloy lang po tayong manalangin. At yung strength po natin ay patatagin po natin. And it reminds us in the waiting season can still be holy and peaceful. Yes, amen. So, sama-sama po tayo tumayo mga kapatid at manalangin po tayo sa ating Amang Diyos. Oh yes, our Father, we glorify you, we magnify your name in our midst. Patuloy na pinapasalamatan ka namin at pinupuri, Lord, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan. Salamat po, Lord. Lahat po, kami po dito ay dumudulog sa inyo na may pusong pagpagpakumbaba. And a thankful heart, Lord, that alam po namin, marami na po dito sa prayer box na ito ay nasa dugo mo. Nais mo lamang po, Lord, na dumulog kami muli sa inyo bilang mga anak mo, maninig ang aming mga tinig. Kaya narito po kami, Lord, dumudulog kami muli at sinasambit namin ang aming mga panalangin, Father God. Father God, we pray for healing, Father God, physically sa mga kapatid po namin may mga karamdaman. Kilala mo po sila, kaya dalangin po namin, Lord, hapusin po ang kanilang katawan mula ulo hanggang talampakan. Even po yung mga kapatid namin meron pong emotional problem, Father God, ibalik mo po, Lord, yung kapayapaan sa kanilang puso, masumpungan po nila yung strength na nagagaling po sa iyo upang mapaglabanan po nila ito. And even spiritual healing, Father God, sa mga kapatid namin na nanghihina po sa pananampalataya, mga kapatid po namin na ngayon po hindi na po nakakadala sa mga gawain. Langin namin, Lord, hapusin ang kanilang puso, manumbalik po yung first love nila sa inyo, Father God. Patuloy, Lord, nananalangin kami for provision. Dahil alam namin, Lord, na lahat ng mabuti ay galing po sa inyo. Provision for tahanan sa mga nangangailangan po, shelter, even financial sa mga nakakapos po, and trabaho po sa mga kapatid na nangangailangan. Trabaho po na ipagkakalob po ay Sunday o po upang patuloy po sila makapaglingkod sa inyo. And we also, Lord, nananalangin kami for restoration of family and friends, Father God, na manual po yung mga
hidwaan sa mga pamilya, sa tahanan, sa loob ng church, at even po sa magkakaibigan. Kilala mo po, Father God, ang aming mga puso. Kaya dalangin namin, Lord, na pagalingin po ang anumang sakit sa puso at balik po yung dating pagdidiinan. Yung love na nanggagaling po sa inyo ang manahan po sa puso ng bawat isa. And ganun din po, Father God, nananalangin po kami, Lord, ng provision, ng salvation of our family and relatives. Gamitin mo po kami mightily, Father God, para abutin ang mga tao at may hayag po ang inyong salita. Kung hindi man po kami, naniniwala po kami na nagamit po kayo ibang tao para maabot po sila. At patuloy, Lord, sa araw na ito, inaalala din po namin ang aming mga anak. Hindi po ningit sa inyo, Father God, ang dinaranas ng London. Kaya nananalangin po kami na ingatan po ninyo ang aming mga anak, in and out po ng aming mga tahanan. Protektahan niyo po sila ng iyong banal na dugo and filter their thoughts from the things that they see and hear around them. At patuloy, Lord, sineseryohan po namin ang aming panalangin na may pasasalamat dahil alam po namin ang mga dinulog po namin ay nakarating na po sa iyong trono dahil sinabi po sa iyong salita sa Mark 11:24 na kapag kami nanalangin at nagtiwala, ito po yung pagkakataon mo. Maraming salamat naman sa ilaw pinakamataas sa papunan ng simbahan. In Jesus' name, Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. Ang tithes and offering po ay nagpapaalala po sa atin na ang lahat ng mayroon po tayo ay mula po sa Diyos. Ang pagbibigay ay hindi lamang po ito tungkulin, kundi ito po ay act of faith, trust, and gratitude. Ang tithes ay nagtuturo po ng disiplina at obedience, while ang offering ay nagpapakita ng ating pagmamahal at ang ating pagiging bukas palad. Kapag tayo po ay nagbibigay ng taus-puso, tayo ay nakakatulong po sa iba. At siyempre po sumusuporta po tayo sa gawain ng Diyos at lumalago tayo spiritually. Dahil gaya po ng itinuro sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 na dapat tayong magbigay ng may kagalakan sa ating puso, hindi po yung napipilitan lamang. Amen? At tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po tayong manalangin. Yes, Lord, patuloy ka po namin pinapupurihan, pinasasalamatan sa iyong kadakilaan naman. Salamat po dahil ikaw po ang Diyos na magpagbigay sa iyong mga anak. Kaya Lord, maraming salamat naman. Bago pa po kami nagbigay, Ama, nauna ka na pong nagbigay sa akin. Kaya maraming salamat po. Marapat lamang po na maibalik namin ito sa pamamagitan po din ng aming pagbibigay ng aming mga handog. Salamat, Ama, dahil patuloy po kaming natututo na magbigay ng may kagalakan sa aming mga puso. Salamat po at na tinataas namin ang mga malilikom na tithes and offering, O God. Pagpalain mo po ang mga ito at ito po ay magamit lamang sa kaluluwahati ng iyong gawain dito sa lugar. Maraming salamat, Ama. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Talagang napakabuti ng Diyos sa atin. Hindi lang ang ating ikapo ang ibigay sa Panginoon. Patuloy natin siyang aawitan. Dahil napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, isang espiritu tayo ngayong lalapit sa Panginoon at sasabihin natin sa Kanya kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. Kaya kakantahan natin siya, sasayawan natin siya, at isisigaw natin sa buong mundo ang Kanyang kabutihan. I wanna scream out,
po, bago pa mo po. Mag-repent yung umupo agad. Bago pa mo po, kumamay ka ng tatlo at sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Amen. 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 Thank you, Lord. Wow. Good afternoon, church. Our God is good. All the time. Amen. So, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa ating mga teachers, parents, na patuloy na nag-aalaga sa ating mga anak, appreciate them, and of course, if they have your dear senior pastors, Larry Valenzuela, and of course, the dear Pastor Gary, missionary law, missionaries natin, patuloy po ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pangungustan, pananalangin mo sa bawat isa, kaya patuloy kang mag-expect. Diba? Expectations. At salamat po, tingnan niyo po, kapag tayo po is obedient to God, tingnan niyo po nagpaparanas ang Panginoon. Di po ba? Kaya sabi ko sa katabi mo, be obedient. Amen. Amen. Dito po sa gawin na ito, magaganda ang ngipin nila. Buo. Ito bungal. Hello? Anyari. Dito ba? Okay. Meron naman ng mga teacher daw. Amen. Kaya nandoon. Palusot. Amen. So, of course, welcome po natin ang ating first-time visitors. I think Janelle and Sister Allison. Can you please, sige po, bigyan natin sila ng welcome. Sige po, tumayo po kayo. Anyway, salamat po sa inyong buhay. Okay lang po kung ayaw niyo pong tumayo. No problem. Amen. Praise God. Kasi po sa GAP family, even your first time, family na kayo. Amen? Kaya sabi mo sa Katagalog, family kita. Amen. Glory to God. Praise the Lord. So ngayon po mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Sino po rito na, sabi nga sa kaibigan, di ba? Kilala mo ang kaibigan mo, ano ikaw? Kung ikaw ay chismosa, ang kaibigan mo ay chismosa. Di ba? Tama po ba yun? Kapag ang kaibigan mo mapagbigay, ikaw ay mapagbigay. Amen? Di po ba kapag nagbigay ako kay Len, magbibigay din siya sa akin. Kasi kung ako lang ang bigay ng bigay, di ba? Okay lang, di ba? So, ibig sabihin po ng give and take, ganun din ang Panginoon. Di po ba? Amen po ba? Makita natin, they have been with Jesus. Amen. Kaya kapag ikaw ay tunay na galing sa Diyos, nanggaling sa presensya ng Panginoon, sino ka at anong nakikita sa'yo? Siyempre, ang character ni Christ. Amen po ba? Kasi pag nakita ka sa kalye, hindi ka namamansin. Hindi ka galing kay Kristo. Baka kay Krista ka galing. Hello? Dapat nakangiti ka. Kaya ngitian nga yung katabi mo. Sige, yung magandang ngiti. Amen. Close up. Amen? Amen. They have been with Jesus. Kaya ito pang ating pag-aaralan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, fasten your seatbelt. Fasten your seatbelt. Amen.
maganda po yung ano eh, yung di ba, yung pag-take off, and then pag-landing. Mamaya pagla-landing ka na, totoo bang secure ka pag-landing mo? Hello? Kaya sabi ng Panginoon, sige po. Po sa Acts 4, 1 to 13. Actually, 13 po yung ating pinaka-highlights. But, para malaman po natin yung story ni John and ni si Peter. Si Peter. Yeah, John and Peter. So, makita natin na si Juan at si Pedro. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Let us read the Holy Word of God. And ang dalangin po ng natin na patuloy pong mag-usap ang Diyos. Amen? Now, yes, Lord, patuloy kang mag-usap sa puso ko ng bawat mga anak mo na narito. They believe, Lord, patuloy God na expecting great and mighty things. Signs, wonders, and miracles will be poured out, God, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat. Giving glory back to you. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Sige po, makakaupo na po kayo. Then, sabi niya, now when they saw the boldness, sige po sa 30 mo na, of Peter and John, and perceived that they were uneducated. Tingnan niyo po, ang Lord, gagamitin ka even you're uneducated. Even wala kang degree. Even wala kang, sinasabi ng mga tao, wala kang kwenta, pero kay Lord, may kwenta ka. Amen. Kaya yung kwenta mo, dapat maganda rin ang kwento mo sa buhay. Hello? Dapat yun po yung sinasabi ng Panginoon. Di po ba? Kaya tingnan mo, bakit ka dumaraan sa mga pagsubok, dumaraan ka sa, sa rough road. Why? Kasi gusto ni Lord. Yung rough road na yun, maging patotoo ka. Na even sa rough road ka dadaan, hindi ka matitinag. Hello? Di po ba? So makita natin, and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Tingnan niyo po, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Di po ba? It is only
only by God's grace. It is only by Jesus. No other way. Kaya ang Panginoon Jesus lang ang way. John 14:6, He is the only way, the truth, katotohanan, at ang buhay. Amen po ba? Kaya kung buhay ka ngayon, patuloy kang mabuhay para kay Jesus. Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili lang natin o sa pamilya natin. Para kay Jesus ka. Kaya sabihin mo sa katawan, para kay Jesus ka. Amen? So makita po natin, ito po yung time na kung saan si John Peter, 5,000 kalalakihan ang na-save. Pero inyo po yun, 2 tao, 5,000. Lalaki pa lang yun. How about yung babae? Madali ka lang babae. Mas lalo pa. Hello? Amen. 3-5 times siguro or more than. Hello? Kaya sige, ano natin yun? I-multiply natin yun. Ilan yun? 5,000 times 5. Madali. Siguro alam ko na yung inyong favorite na ano na subject, math. Merienda, agaan, tanghalian, hapunan. Hello? Hindi po ba? Nag-isip sila, Lord. F-A-T-H. Merienda, agaan, tanghalian, hapunan. Hello? Hindi po ba? Na makita natin na God is talking to us, each of us, personally. Alam niyo po, no? Lord, speak to me. Kaya alam ko pag hindi ako galing sa Panginoon. Kasi irritated ako. Hello? Alam ko yun. Kaya wala akong to blame. Only myself. Kasi sarili ko. Amen? Kung hindi ka man nakapag-devotion today, this morning, huwag mong sisihin yung mister mo. Hello? Kasi pastor, ginising ako yung mister, may patimpla ng kape. Sabi mo, mamaya ka na! Si Lord muna, unahin ko. I want to meet Jesus. Gusto ko unahin si Lord. Amen po ba? Kasi ang kape makapaghihintay. Pero si Lord, gusto niya siyang una. Di po ba? Huwag mong paghintayin ng Lord. And even kapag late ka. Hello? Amen. 24/7 tayo binigyan ni Lord lahat. Pero lagi kang late. Why? Hindi ka naman late, ginising ni Lord. On time kang ginising ng Panginoon. Amen? Unahin mo siya. And all these things will be given to you as well. So makita, let it know. Sabi niya, let it be known to you all and to all the people of Israel. So lahat tayo, sinasabi ng Panginoon sa atin, lahat po nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang may pagdinig, makinig. Amen. Yung si iba, ang may pagdinig, magsalita. Kaya tingnan mo, hindi mo naiintindihan yung pinakikinggan mo. Kaya at the end of the day, mali ang iyong application kasi hindi ka nakinig. Salita ka lang ng salita. Amen po ba? Amen. Kapag nagsasalita si Mister, tumahimik ka. Amen? Pagkatapos niya, darling, ako naman. Diba? Hindi nagsasalita si Mister, sasalita ka din. Kaya at the end of the day, wala kayong na-accomplish. Amen! Di po ba? Ako natutunan ko po yun kasi dati din ganyan ako, pero natutunan ko. Lalo ako talaga high pitch ako eh. Kaya kala ng pastor, pag nagpapaliwanag ako, kala niya galit ako eh. Ngayon natutunan ko. Ganun na di ba? Ganun. Ang liit-liit kong tao, pero talagang parang ang laki-laki ko. Kaya nga, diba, pag hindi nyo ako nakita, kala niyo malaki ko eh. Pero paglabas ko, tato. So, makita natin this is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Next na lang.
So makita natin dito, tell me, sige basahin natin. Amen po ba? Kaya alam mo yan. Kapag sino yung kaibigan mo, sasabihin niya. Katulad, for example, ng magulang, di po ba? Kapag mabaitan bata, oo, ano yan, anak niya ni Brother Fred, kasi mabait. Hello? Pero yung kapag ang yung anak, bata pa lang, nagino, anak to niya, no? Yung lasingero. Di ba? Tama ba? Tama po ba? Di po ba? Alam niyo po, maganda talagang alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Maganda talagang sinasalamin natin ang ating sarili sa Panginoon. Para makita natin, Lord. Kaya sabi ko nga, paglalabas kayo, wear your smile. Laging nakangiti. Kasi tingnan niyo po, pag hindi kasi ma'am, kayo dito daw kasi sa London, pero ako, pinray ko yun. Ako humingiti. I don't care kung hindi nila ako ngitian. It's okay. Pero ako humingiti, ako unang babati. Hello? Kaya po sa San Pedro, sa Malaga, doon sa street namin, pwede ako maging mayora doon. Yeah, kasi from bagbaba ako ng pagkakapit tayo namin, nandun sa labas hanggang doon, papunta sa sentro, hanggang sa beach. Kilala ako kasi nakangiti ako lagi. Hindi yung mga waitress doon sa mga restaurant. Hello? Kaya lang hindi ko papasukin ng politika. Hindi ako politika, pastora ako. Amen? Amen po ba? Tell me, sabi niya, who your friends are, and tell me who you are. Amen? Next. So the Sanhedrin expected to see fishermen. Instead, they saw men who reminded them of Jesus. So makita natin yung story ng Acts 4, 1-13. So nakita nila, and then nakita ng mga priests, even yung pamilya ng priests, sila John, Peter, nag-ano sila, nag-share sila, kaya 5,000 men ang na-save, pero pinigilan nila. Sabi nila, anong kapangyarihan meron itong dalawang ito? Sabi nila, nakasave ng 5,000? Di po ba? Ikaw ba pag nagsasalita ka sa isang tao, masave siya? Hello? Dapat ganun ang panalangin natin, Lord, habang nakikipag-usap ako rito. Even yung tangyan niya, Lord, magtanong ako ng kaligtasan, ng pagmamahal, ng salita ng Diyos. Amen? Minsan ang itinatanim natin, bad word. Criticism. Tandaan niyo po, no? Ang itinatanim halaman. Hindi yung mga word o hindi yung galing. Amen po ba? Dapat ang itinatanim natin sa ating mga anak, magtatagumpay ka. Anak, gagamitin ka ng Lord. Anak, in all your ways, acknowledge mo ang Lord. Amen? Amen. Pag naririnig niya, negative, tingnan mo, papasok yan, negative. Kaya anong magiging action nila? Negative. Alam niyo po, there is power of words. Alam po natin yun, kasi makapangyarihan ng dila. Pwedeng mag-curse, pwedeng magbuhay, at pwedeng pumatay. Di po ba? Kaya ngayon, yung dila mo, yung bibig mo, gamitin mo yan for the glory of God. Amen po ba? So makita natin, the rulers reached 3 conclusions. Una, they saw something. Nakita ng mga priests dun sa dalawa, ano kaya ito? Pero uneducated, untrained sila, pero bakit ganito yung kapangyarihan nila na ginawa? Dahil unang-una, they have been with Jesus. Kaya napakalaga po, alam natin kung paano ang pagpunta sa presensya, sa paanan ng Diyos. Amen? And they marveled at something. Alam niyo po ba yung marveled? Katulad ni James
ba? Nakapag-wrestling siya. Sabi niya ganun, I will not let you go until you bless me. Alam niyo po ba yung wrestling? Hello? Ibig sabihin nun, grabe yung pakikipaglaban niya. Hindi niya talaga tinigilan. Hanggat hindi niya nakakamit yung blessing na hinihingi niya. Dapat ganun din tayo. Lalo-lalo na sa pananalangin. Sa paghingi, talagang grabe. Lahat gagawin mo, makamtan mo lang. Kaya lang, kulang sa pananalangin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, manalangin ka. Amen. Kung yung katabi mo nakapikit, nananalangin yan. Hello? Kaya huwag kang pipikit. And they knew something. Alam nila. Di po ba? Alam na alam mo kung yan, galing niya sa presensya ng Panginoon. Tingnan mo pag ano niya, paglabas niya, nakangiti. Di ba? Pero paglabas niya sa bahay, nakasimangot, maybe hindi yan galing sa devotion. Tandaan niyo po, no, kapag hindi niyo inunang devotion, nauna ang emotion. Kaya nag-emote ka. Diba? Hindi ka lang nabati ng ano mo, ng sermo mo. Naiinis ka na. Hindi ka ba bumati? Hello? Kasi sermo naman yun, amo mo yun. Gusto ba magpalit na kayo? Di po ba? You know, ang sarap mabuhay kapag wala kang iniintindi. You know, ang hirap mag-isip ng negative. Ang hirap po. Maganda po, positive na lang isipin natin. Ang sarap mabuhay, magaan ng buhay. Di po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mamalagi ka sa presensya ng Diyos. So nakita nila, they saw something, they marveled, and they knew something. Number one, they saw. When they saw the boldness of Peter and John, yung boldness to share the Word of God, the love of Christ, the salvation, na kung saan kay Kristo lamang matatanggap. Wala pong iba. Wala po sa Panginoong Yesus lang. Letter A, they saw courage. So, Peter once denied Christ. Alam natin ito. Diba? 3 times yung dininay. Tinanong siya ng Panginoong Yesus. Ngayon tatanungin ka ng Panginoong Yesus. Yoli! Mahal mo ba ako? Diba? Tinanong. Shit! Mahal mo ba ako? Diba? Oh! Jimmy! Mahal mo ba si Jesus? Hindi po ba? Pero pag dumating na, kasi maganda nga yung sitwasyon eh. Pero pag dumating na, ang circumstances of life, masasabi pa ba natin mahal natin si Jesus? Amen. So makita natin. Now Peter defends Christ. So Peter, 3 times niyang dininay ang Panginoon. Pero, tandaan po natin if we done something wrong, pwede tayo bumalik sa Panginoon and repent. Amen? Pero, kung ang ginagawa po natin, akala natin, ito po God is loving. But He is a just God. Alam na alam mo yun. Kapag nilimisus mo na, ina-abuse mo na. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng abuse? Ano ibig sabihin ng abuse? Tinagalog lang. Yes. Abnormal use. Kaya abuse. Abnormal use. Tingnan niyo po, abnormal
yun. Inano na ng abused. Amen? Kasi kapag binisus mo, abnormal na. Amen? So makita natin kapag binisus mo ang bigay ng Panginoon, even yung kaya nga po, by the glory of God, di po ba? Ang mga lingkod ng Panginoon, yung glory, yung girls, yung gold, dyan po minsan napupon ang mga lingkod ng Panginoon. Kaya beware. Even hindi ka pastor, pero lingkod ka ng Diyos, beware. Amen? Lagi natin ibabalik ang kalwalhatian, ang kapurihan sa Panginoong Yesus. Amen? Hello? And in Acts 1:8, ito po yung story na kung saan sinabi ng Panginoon, "Huwag kayong maalis." Amen? Mukhang bayang mag-iiw yun, ha? Tantang. Amen? So makita natin dito, sabi, 500 pinilinan sila. Sabi, huwag kayo maalis hanggat hindi dumarating at mapustos kayo ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Pero 120 lang ang nanatili. 380 nainip kasi magsasarado na ang sale. Nainip sila. 1 hour na lang. Sale. Sarado na. Black Friday pa naman. Diba? Umalis sila. Pero 120 na natili. Amen? Nawa ilan tayo lahat dito? Nawa manatili tayo lahat. Amen. Sa Panginoon. Amen? Sige, taas ang kamay. Tingala. 1, 2, 3. Click! Amen. Yan. 120. Oh. Ito ang mapalad. Unang-una, number 1. Amen? Kaya kung hindi ka aabot na 120 sa likod, ililista ka pa rin. Amen? You cannot truly meet in 2 Timothy sa 1:7, so kailangan natin makinig. Makinig ka. Huwag ka lang yung minsan hindi lang tayo lang hingi eh. Sabi ng Panginoon, makinig ka naman sa akin. Amen? Kaya huwag kang aalis kapag meron kang quality time with the Lord. Alam niyo po ba yung quality time? You spend hours. Ako po I spend. Lalo na kapag ang weather, hindi ako makalabas, doon po ako sa kwarto ko, meron akong worship, talagang naglalagay ako doon. Talagang I worship God. Hours. Ang sarap ng pakiramdam. Ang gaan-gaan. Hello? Di po ba? Kaya tingnan mo, lagi kang masaya, lagi kang nakangiti. Even ang weather is umulan. Diba? Hindi pa yung katapusan. Minsan pag umuulan, di ba nagmumurmur tayo, ang pangit naman ng weather. Di po ba? Pero may payong ka naman. Pwede kang magpayong. Kaya ibig lang sabihin nito, magpasalamat in any circumstances. Give thanks to the Lord. Amen. For His good, His love endureth forever. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Amen. You cannot truly meet Jesus and remain the same. Hindi pwedeng namimit mo si Jesus, pero nandun ka pa rin sa mundo. Ginagawa mo pa rin ang makamundong bagay. Hello? Amen. Tandaan po natin, God is a just God. Kaya, pag nakinig ka, pag narinig mo salita ng Diyos, put it into your heart at i-action mo. Amen? Kasi minsan naririnig po natin ang salita ng Diyos hanggang dito lang. Pero hindi bumababa sa puso, kaya ang action mo, makamundo pa rin. Amen? So makita natin, God is speaking to each and every one of us. Kaya they saw. And they saw conviction. Alam niyo po ba yung conviction, deeper conviction of God?
na kapag alam mo mali, huwag mong gagawin. Hello? Minsan, kumbaga, nire-repair pa natin eh. Ay, baka pwede naman. Okay lang yan. Sige, itry mo. Diba? Minsan magagawin pa tayo, itry mo, kaya ba yan? Sabi na nga ni Lord, wag! Sa mga driver, 5 lang ang pasahero. Bayad naman siya, isiksik mo na. Hello? Hindi naman makikita yan. Tapos sisilip ako, imumut ko. Ay, hindi ba kita? Hello? I know it. I have been with Jesus. Kaya, pasensya na po kayo. Kasi talagang kami, even sa pagtawid, hindi ako tatawid-tawid. Maski 2 months ako doon mag-stay. I want to obey God. Sa maliit na bagay, I want to obey Him. Hello? Acts 4:12, sabi niya, di po ba, doon sa binasa natin, grabe yung paratang ng mga priests. Di po ba, gusto pa nila, doon sa previous verses ng ating Acts 4, gusto pa nilang pahintuin na Peter and John sa pag-share ng salita ng Diyos. Pero sabi ni Peter and John, hindi kami makikinig sa inyo. Pakikinggan namin ang Diyos namin. Di po ba? Ibig sabihin nun, even yung mga pamilya nyo, persecute kayo, huwag kayong makinig. Dahil one day, ikaw magiging daan para sila din ay maligtas. Amen? Gagamitin ka ng Panginoon, pero kung magpapatinag ka, lahat distracted. Even ikaw distracted ka. Kaya sa'yo mong galing, ikaw mauna. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang mauna. Amen? Na maghayag, hindi sa Panginoon. Na maghayag ng salita ng Diyos. Amen? And Peter would not compromise sa Galatians 1:10. Truth without courage accomplishes little. Yung katotohanan, dapat ang katotohanan, mag-stand ka sa katotohanan. Huwag na huwag kang liliko. Even it takes your life. Stand in the truth. Unang-una, kapag nandun ka sa katotohanan ng Panginoon, God will protect you. Nawawala ang protection sa'yo, even your family, kasi nandun ka sa mali. Distracted ka, kaya walang proteksyon. Amen po ba? Kaya napakapalad po natin. Unang-una, we are umbrella, nakakover tayo ng Panginoon. And then, sa ating mga church, sa ating pastors, pababa. Kaya tingnan niyo po, guided, led by the Holy Spirit tayo. Amen? Kaya tingnan niyo po, kung wala ang banal na Espiritu, wala tayo rito. Amen po ba? Kaya napakalaga po ng role ng banal na Espiritu Santo ng Diyos sa bawat isa. Amen? And don't grieve the Holy Spirit. Alam niyo po ba kung paano natin nag-grieve si Holy Spirit? If you are in sin, kapag ginagawa ka sa kasalanan. Hello? They saw consistency, hindi lamang po conviction, even consistency. Even, sinabi ng mga priest, papigilin sila sa pag-share dahil nasishaken na sila, dahil bawat pupunta nilang lugar, maraming nasisave. Di po ba? Pero sabi nila, no. Ang Diyos natin, ang aming susundin, ang aming pakikinggan, not your lies. Amen? The life match the message. Dapat kung ano sinasabi mo, kapatid, magpatawad ka, dapat ikaw nagpapatawad. Kasi para lang yung planning symbols. Sinasabi mo, magpatawad ka kapatid, pero ikaw, ang dami pong pang
sa iyong puso. Hello? Paano makikita yung pastora? Tingnan mo yung wrinkles mo. Kasi isip ka ng isip eh, o, diba? Hindi ka nakapagpatanong, hindi ka patawag sa diba? Pero pag yung ano yan, sige, tingnan mo yung noon niya, kung meron ng curls. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, nakapagpatawad ka na! Amen? And in Titus 2:10, a change heart is hard to argue with. Nakita mo ang pagbabago niya kaya hindi mo pwede siyang, hindi ka naman nagbago, pero kita-kita na meron na bago sa kanya. Tandaan po natin na nabago at patuloy na binabago. Kaya nga binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw, di ba? Laging sapat. Amen. Yun po ba? Talagang binabago niya tayo araw-araw. Kaya ang pagtandaan po natin, ang pagpunta sa Panginoon, araw-araw yan. His love is new every morning. Kaya sabi niya, and then, they saw Christ. Nakita nila ang Panginoon. By which, unang-una, maganda po noon, talagang mga disipulo noon, talagang they have been personally with Jesus. Pero salamat sa Panginoon ngayon, naririnig natin ang Panginoon, nakikipag-usap tayo through His Holy Word, and of course, sa ating praise and worship, and even sa bawat isa. Kaya nakikita mo si Jesus sa kanya, sa buhay niya. Amen? Kaya sabi mo, you are blessed. Amen? In Galatians 2:20, ano na alam natin yan? Ano pong sinabi yan? Hello? Ano pang sinasabi sa Galatians 2:20? Nakapago lang. I have been crucified with Christ. Amen. And in Romans 8:29, the greatest evidence of Christianity is Christ living. Alam niyo po, ang Panginoon sumasa atin, sumasa lahat, kaya kailangan kung ang Panginoong Yesus, ang Banal na Espiritu Santo niya, alagaan natin. Alam niyo po, yakapin natin. Di po ba ang ating katawan inaalagaan natin? Di po ba? Lagi, meron pa yung lotion. Di ba? May BBY. Pampaalis daw yun ng pero totoo yun, pampaalis ng ugat-gat, ng vein. Hello? Alam niyo po, yung mga pampaputi, yung gluta-gluta. Hello? Di ba inaalagaan natin? Okay yun. Pero mas maganda ang alagaan mo yung relasyon mo sa Diyos. Yung relasyon natin kay Jesus. Amen? And two, they marveled at grace. Makita natin, Peter was no longer the man he used to be. Na dati, itinatatwa niya ang Panginoong Jesus, pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinatawad siya. Tingnan niyo po, ginamit siya may piniligan. Kaya ganun ka din, lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo marumi sa harapan ng Diyos. But God made us righteous before Him. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi po tayo dahil sa ginawa natin o gagawin natin. Dahil sa grace niya. God's riches at Christ's expense. Amen. Yan po ang ating ng grace. Dahil sa kagandahang loob. Fearful,
prideful, selfish, hot-headed, hot-ear. So ito po yung dating ugali ni Peter. Di po ba? Kung ikaw fearful ka, prideful ka, parang ikaw lagi ang tama, hindi ka makukorek. Makasarili, gusto mo ikaw lagi, ako, I, me. Hello? Kaya maganda wag kang pangalan ng I, me. Kasi I, me. Pero I, me. Talagang ako talaga. Di ba? Hello? And hot-headed. Ano po ba yung gusto ng hot-headed? Hot-tempered. Di po ba? Wala ka namang ginagawa. Lagi kang nakaalam. Miss na kasi mamo. Diba? Tatanungin ka lang ng asawa mo, nakaya mo gusto mong pagkain. Ay! Tinanong to! At ano ka ba? Di po ba? Ganun yung hot-headed, yung hot-tempered. Di po ba? Pag yun ang nakaya. Kaya kasali lagi kong example si Tatay Fred, si Tatay. Din ako, years din akong nag-stay sa hindi ko sila narinig na nag-away. O tumaas ang boses. Hello? Yeah. Kaya tingnan mo si nanay tayo pa. Yung magkamukha kami. Di ba? O. Di po ba? Sabi na. Di po ba? Alam mo po, kaya tingnan niyo si hello? Ay, ito talagang mga parang katulad ko ito, mga millennial talaga ito. Diba? Magaganda. Diba? Magaganda tayo. Sabi mo sa katabi, maganda ka. Amen. God's grace transformed him. He transformed si Peter ng grasya ni Lord. Hindi sa might niya, not by might, not by power, but by the Holy Spirit of God. And the Holy Spirit is in you right now. Kaya siya ang magbabago sa'yo, magpalit ka sa banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Holy Spirit, guide me, lead me, teach me into your ways. At gagawin niyo yung Holy Spirit yun. And they marveled at wisdom and learned men spoke with heavenly wisdom. Kaya nagtaka sila, untrained, uneducated, pero bakit nila nagagawa ito? Di po ba? Kaya maski wala kang pinag-aralan, gagamitin ka ng Diyos. Kagalit-galit ka. Ang gusto ni Lord, obedient. Obedient heart. Submissive sa Panginoon. And Sister Nina, obedient siya kanina. Tingnan nyo, di ba? Talagang nakinig siya. Salamat, Sister Nina. Talagang, power. Amen? Amen. Sabi mo yung got the power! Paano naman walang power? 1, 2, 3, you've got the power! You've got the power! Amen. Dapat kalabugin natin ang mga langit sa ganun, magbukas ang kalangitan. Amen? And God uses ordinary people to do extraordinary things. Kaya extraordinary tayong mga anak ng Diyos. Amen? And they marvel sa authority. Peter preached with authority. Kapag nagsasalita ka sa mga tao, tingnan niyo po, may dating. Alam niyo po ba may dating? Ibig sabihin nun, andun yung pagsama ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Kaya lang, syempre, kapag tayo po is hindi namumuhay sa salita ng Diyos and you preach the Word of God, maybe pakikinggan ka nila kasi unang-una nandun ka pa sa Word. Kaya ang mga Word, pakikinggan ka. Pero, tingnan niyo po, bakit sometimes, bakit kaya hindi nila ako maintindihan? Kasi, hindi tayo magkapareho kasi nandun pa sila sa mundo. Kaya hindi nila maunawaan ang godly.
ang spiritual realm, ang heavenly realm. Amen? Kasi nandito pa sila. Kaya tayo po, ipakikita natin sa kanila kung paano matanggap ang Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, pagmalakaya tayo. The same authority they heard in Jesus in Luke 10:19. Alam nila kasi nakinig sila sa Panginoon, kaya yung authority na binigay ng Panginoon, nagawa nila. Na-apply nila. Amen? Kaya tingnan niyo po, salamat po sa Diyos dahil meron tayong process ng paglago spiritual. Kaya dadaan po tayo sa paglago. Kaya tingnan niyo po, from glory to glory to glory to glory. Kaya lang, tandaan po natin, kung gusto mo talagang sumunod sa Panginoon, you have to lay down everything that easily entangles you, that easily hinders you. Ano po ba yung mga hindrances? Alam na alam niyo, kapatid. Kung ano yung mga hindrances, bakit hindi ka lumago o lalago sa katwiran ng Diyos? Kailangan mo yung bitawan. Meron po tayo, it seems right to us, pero hindi right kay God. Sabi ko nga po, di po ba, may example ko. Kapag Sunday, may nag-alok sa'yo, 50 pounds per hour, magbabantay ka lang ng pusa, sana all. Gusto mo, di mo maganda naman yung, pero hindi yun. Kalooban niya. Hello? Dahil sabi ni Lord, ang linggo para sa akin. Huwag mong kukunin pounds. Hindi kita kailangan. Because I found God. Amen? Kasi sa Pilipino, yung F nagiging P. Yung T nagiging F. No. And marvel at power. Lahat tayo, meron tayong power, kapangyarihan to overcome temptations. Lalo na if you have been with Jesus. The healed man stood before them. Even nakapagpagaling sila. Biruin niyo po yun. Ordinaryong tao, walang pinag-aralan, ginamit ng Diyos. Nakapagpagaling ng mga may sakit. Gagawin din ng Lord sa atin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Amen? And silver gold. Ito po yung time na kung saan, di ba nakapagpagaling sila? Sabi niya, meron doon, dumaan sila. Sabi niya, pagaling mo ko, nangingi sila, pero wala akong maibigay. Pero sabi niya, wala akong silver nor gold. Pero, bibigyan kita ng kagalingan ni Jesus. Amen? Kaya mas wala kang pera, pero dala-dala mong Panginoong Jesus, mas powerful ka. Amen? Sa kayamanan dito sa mundo. Hindi natin yung kailangan. Amen po ba? Hindi kailangan ni Lord yan. Kaya lang, this is an act of obedience to God. Amen? So makita natin, Lord, salamat. What are we going to do with this man? Sa Acts 4:16. Ayan po yung previous ng Acts 4. Sinabi, ano bang gagawin natin dito? Ayaw magtigil. Hindi sila nagpatinag. Even yung mga high priests, talagang binalaan sila, pero no. Nawagan ito din yung ating pagiging firm sa Lord. Whatever circumstances, God, whatever comes my way, God, I will stand here. Hindi ko kailangan ng iba, hindi ikaw lang, Panginoon. Amen? Kasi pag sinasabi mo naman yun, kasi yung mga mahal mo sa buhay, protected yan, Lord. Huwag kang mag-alala. Protected sila ng Panginoon. And everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign and we can't deny it. Kapag babasahin natin ang Acts, nandun lahat yung ginawa ng Panginoon at nandun ang patungkol sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. Kaya kapag puspos ka ng banal na Espiritu Santo ng Diyos,
you can do great and mighty things. Amen? Dahil ang Panginoon, sabi niya nga, mas, kung nagawa ko yun, pwede mong mas gawin yun. Tingnan niyo po, yung kapangyarihan na meron ka, kaya lang minsan nagagawa natin ito at nawawala yung kapangyarihan kasi yun nga, pinagagamit mo sa mundo. Kaya ang buhay natin, hindi tayo taga-mundo. Dumadaan lang tayo rito, pero ibig sabihin nun, we are separated from this world. Nandito tayo, pero hindi ka nakikipamatok o nakikiayon sa takbo ng mundo. Lalo-lalo na yung ating mga anak. Mahalin natin, subaybayan natin, pray for them, cover them. Pa-cover mo ng prayer, ng Holy Blood of Jesus. Dahil grabe ang ginagawa ngayon sa mga kabataan, yung inaalok sa mga kabataan. So please pray for them. Patuloy natin silang ipanalangin. They are the next generation na maghahayag ng kabutihan, kalwalhatian ng Diyos. Kaya ang diablo, pipilitin yan na madala niya. Amen? The world cannot deny a transformed life. Hindi yan madi-deny. Kami po, kahit saan kami magpunta, talagang bold kami na were once, kami mag-asawa, na hooked into drugs for many years, but God saved us. Amen? Hindi po kami nahihiya noon. Pero ngayon, salamat sa Panginoon. Sino ba po kami para gamitin ni Lord? Di po ba? Kaya ikaw gagamitin ka ng Diyos. Next, they knew they had been with Jesus. They recognized the source in John 15:5. He is a true vine and we are the branches. Apart from God, we can do nothing. Wala tayong magagawa apart from God. Amen? And in John 14:6, He is the only way, the truth, and the life. Wala pong daan patungo sa ating Ama, kundi tanging sa Panginoong Jesus lamang. Amen? And in John 8:12, everything good in Peter pointed back to Jesus. Kaya sabi nila kasi lingkod yan ng Diyos. Kaya maganda ang ugali niya. Amen? Kaya maganda ang character niya. Kasi ang Diyos niya si Jesus. Amen? Nawa ganun din po tayo. Hello? Kala niyo sa San Pedro, sa Malaga, meron po tayo ng remittance. Kapag may mga bago po doon na bago na to, naririnig ng mga kapatiran, sinasabi ng may-ari ng remittance, ay, bago ka rin po, gusto ko mag-church. Punta ka doon sa GAC, sa GAC, kasi titino ka doon. Maayos ka doon. Eh, syempre, nakarating po sa amin. Syempre, nagpunta ako doon, sabi ko, kapatid, syempre, hindi naman lahat at hindi po ba. Ay, dito talaga, pastor, kapag gusto talagang tumino ng tao, talaga pupunta sa inyo sa church niyo. Alam niyo po yun? So that means, maayos tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, maayos tayo? Maayos tayo. Kaya umayos tayo. Amen? Amen po ba? Everything point out to Jesus. Next po. They recognized the fellowship. 3 years with Christ had changed him. Psalms 25:14. Alam niyo po, no? So, talagang from glory to glory to glory. Kaya tingnan niyo po, grabe po yung ginagawa ng Panginoon sa bawat isa. Nag-umpisa po kami through Zoom. That was pandemic. Isang pamilya pa lang po, family nila Nanay Carmen, Tatay Fred nila Sister Cathy, and then inad nila yung family ni Brother Elar, nila Kuya Nestor, and then family na kami. And sa Feltham, looking back 4 years ago. Grabe, 22! Ngayon 120 na! Hindi ba? All glory, honor belongs to God. Kasi we have been with Jesus.
Alam niyo po, dahil pumupunta tayo sa presensya ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, nagsya-shine ka. Nakikita yung kalumingan ng Panginoon sa iyo. Amen? Time with Jesus always leaves evidence. May ebidensya. Quiet time with Him. May ebidensya. Merong fruit that lasts. Merong prutas na dapat naglalast. Amen? And daily devotion. Kaya po tayo lagi, sinasabi ko, inaano po namin, hindi po para magkaroon lang kayo ng devotion, kundi para sa inyo, para tumatag kayo spiritually. Para meron kayong laging word ng God na pagkakawakan ninyo everyday. And church meetings, kaya yun po, in-announce sa ating service leader, may mga gawain po tayo para patuloy po tayong lumago, prayer, revival every Saturday, Katidolan, 2 to 5 p.m. po, Sunday worship. Ewan ko na lang po kung hindi ka pa lumago spiritual. Kung baga dito po, sinusubo na sa akin. Ikaw na lang ang papayat dahil tinatanggihan mo. Hello? Di po ba? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, healthy. Amen? Amen po ba? Di po ba? And they recognize the resemblance. Student is not above the teacher, but everyone who's fully trained will be like their teacher. Totoo naman po, di po ba? Kapag alam mo na talagang lagi ka, nakikinig ka lagi, tingnan mo. Pag yung ginagawa ni teacher, kaya mo na rin gawin. And Peter looked like his master. Yan na po, dati si fearful, prideful, hot-headed, selfish. Si Peter now, sabi niya, humble. Sabi mo, humble. Humble. Oh, di po ba? The negative turned into positive character. Naging maganda. Amen? And you cannot walk with Jesus and not begin to resemble Him. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng lumalakad sa katwiran ng Diyos, pero hindi ka nagiging katulad ni Kristo. Sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagiging mababa. Dapat po nangyayari mo. Amen? Next. And they recognize His presence. In Exodus 34:29, so makita natin, Moses came down shining. Dahil galing siya saan? Sa Mount Sinai. Amen. 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 So, with God. Kaya tingnan mo, pagbaba niya, grabe yung himling ng mukha niya. Nasilaw yung mga tao, yung Israelita na nakakita sa kanya. Peter stood before them spiritually shining. Kaya nagsishine ka. Tingnan niyo po kapag nagsishare ka, uy kapatid, bumabata ka, di ba? Hindi mo kailangan yung si Belo, parang tabata. Maganda, maganda ka. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kung ano ka, maganda ka. The presence of God always leaves a mark. Alam po ba natin, yung presensya ng Panginoon, nagli-leave ng mark. Amen? Next. Ito po ang ating conclusion. When your life is finished, sige, basahin po natin. When your life is Amen. So lahat yan nakakalimutan ng mga tao, pero yung legacy na iiwan natin na may Jesus, hindi yan makakalimutan. Amen. Lagi ang pag-usapan, katulad sa Biblia. Di po ba lagi at hanggang ngayon pinag-usapan ang katapatan ni Job, yung pagsunod, faith ni Moses,
yung faith ni Noah, yung faith ni Abraham, laging pinag-usapan. At nawa, umalis man dito tayo sa mundo may legacy ka, magandang legacy, na iiwanan. Amen? Ay, oo. Makulit yan, pero dahil sa Kanya nakapakinig ako ng salita ng Diyos. Dahil sa Kanya, naligtas ako. Di po ba? Meron din positive ang kakulitan. Hello? At tayo po na inimbitahan. Pasalamat po kayo sa mga nag-invite sa inyo. They truly care for your souls. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ito ba? They truly care for your souls. Mahal ka niya. Yun ang totoong genuine love. Hello? Dinadala ka niya sa Panginoon. Dinadala ka niya sa katwiran ng Diyos. Amen? Kaya pasalamatan mo yun. Ako pinasasalamatan ko lahat ng mga ginamit ng Lord. I always acknowledge them and pray, always pray for them. Salamat po. Kasi kung hindi dahil doon sa word na punta ka sa church, meron kaming gawain, may Bible study kami. Kung walang gano'n, nasaan ako ngayon? Hello? Baka po wala na ako, kaming mag-asawa. Garihap na kami, baka, patay na kami. Hindi namin alam. At ang alam namin, maybe, yung tinatahak namin na pagulong buhay, baka yun din ang tinatahak ni Renzo ko. Pero, all glory, honor belongs to God. No! Amen? Amen po ba? Kaya tayo ngayon na natin yung mga magulang, please, ipanalangin natin ang pamilya natin, ang ating mga anak, ang ating mga apo. Diba, from generation to generation, blessings will overflow. Amen? Kaya yun na lang po ang isipin mo. Huwag ka nang mag-isip ng mga negative about your neighbors, about someone. Lord, salamat. Magpasalamat ka na lang. Amen? Amen. They have been with Jesus. Oh, final question po sa ating altar call. Can your family tell na you have been with Jesus? Can your church tell? And can your community tell? Can they tell you have been with Jesus? Can they tell that you're truly a Christian? Can they tell that you are living according to God's will? Amen? So meron pa ako ditong picture. Yan. Inside the church. Outside the church. Is it? Hello? Diba? Sorry Lord, sorry Panginoon. Which is very truly. Sa totoo lang. Ako personal, I am truly. Kaya ako sabi ko, Lord, yeah. So makita natin dito, no? Ito naman po yan, di ba? Pwede tayo, we raise our hands here. Lahat. Pero when we go outside, lahat din. Exposed. Tandaan po natin, we cannot mock the living God. Amen. He is the Holy God. Kaya maging tayo dito, lahat po tayo dito. Hindi lang ilan, lahat po tayo. Wala tayong kailangang ituro dahil lahat tayo. Amen? Hello? Pero ngayon, nakikita na natin na ang Diyos talaga mabuti. Mabuti ang Diyos. Kaya ngayon pala, yakapin mo na ang mabuting Diyos. Amen po ba? Ayaw po lahat ay tumayo. And meron po tayo ditong video. Habang nakatayo po tayo. God, I pray that God speak to our heart. Amen.
day coming when the trumpet will sound and the gates of glory will open wide. And on that morning we will see the faces we have missed. Friends, fathers, mothers, brothers, sisters, and the Lord himself will wipe away every tear. No more sorrow, no more pain, only joy and the great feast of glory. We will meet beyond the sky, beyond the pain, where every tear is washed away. In heaven's endless day, we will meet again at the table of the King, where broken hearts are whole again, and saints forever sing. Beyond the night, beyond the grave, the love will shine eternally, and Christ himself will reign. We will meet again. That day will bring when we gather in his glory. So keep the faith, walk in love. And when your journey here is done, we'll meet again. Oh yes, Lord. Thank you for reminding us, God. Thank you, Lord. You truly exists. We will give the faith, God, na patuloy mo ibinibigay sa amin, Panginoon. No more pain, no more tears, God. Alam namin mangyayari yun, God. Kung patuloy po kami susunod, Lord, makikinig, Panginoon, who will believe and obey you, God. Kaya maraming salamat, Lord. Alam po namin, God, na patuloy ka po kumikilos sa bawat isa sa amin, and even our family, God. Patuloy po namin tinataas. Sa tulad ng John 15, Panginoon, you are the true vine. Apart from you, we can do nothing, and we are nothing apart from you, God. Kaya maraming salamat po, Lord. At alam po namin na lahat ng ito, God, patuloy po namin itinataas. Patuloy po namin, God, hinihingi sa iyo na patuloy mo kami i-lead, i-guide, turuan mo kami na maging katulad mo. Maraming salamat po, Diyos. Giving glory back to you. Ikaw lamang po ang may karapatan sa lahat ng kamalatian, sa lahat ng aming pasasalamat, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Amen. Pwede po ba take your family again? Family nyo, anak, asawa, sige po. Gather niyo po, mag-asawa, pamilya, sige po. Katulad ng ating word, sige po, mag-release po tayo ng